Isang maling liko lang. Isang segundo ng overspeed. Isang saglit na pag-check ng cellphone. Boom! Aksidente na. Sa Pilipinas, hindi lang sasakyan ang kalaban mo sa kalsada. Kalaban mo rin ang bangin, landslide, makapal na fog, sirang ilaw, overspeeding, at minsan, kapwa mo driver. May mga kalsada sa bansa natin na sobrang ganda ng tanawin, pero sa likod ng ganda, nakatago ang peligro. May mga highway na tinatawag na killer road. May mga daan na parang bituka ng manok. At may mga avenue na kahit araw-araw mong dinadaanan, hindi mo alam na isa pala sa pinakadelikado sa buong Pilipinas. Sa video na to, bibilang tayo mula 12 pababa hanggang sa pinakadelikadong kalsada sa Pilipinas. Totoong lugar, totoong aksidente, totoong panganib. Hindi ito pananakot ha, paalaala lang ito. Kayo D-Fam, saan na ba ang pinakadelikadong kalsada na napag-drivean nyo? I-comment nyo lang at baka sa pool sa top 1 natin. Mr. D. Number 1, Halsema Highway, Cordillera. Dinadaanan mula Baguio patungong remote area sa Mountain Province. May haba itong humigit kumulang na 150 kilometers at puno ng kurba, ascents at descents. Meron ding mga bahagi na wala pang guardrail at may mga malalalim na bangin sa gilid. Sobrang ganda ng tanawin kaya distracted ang mga driver. Pero tandaan, may madalas na landslide at makapal na fog dito, kaya kailangan ng extra ingat. Maraming aksidente sa highway na ito dahil sa landslide at ulan. Kaya kung magbabakasyon kayo sa Baguio o Sagada, siguraduhin na mas maayos ang kondisyon ng sasakyan at may alternatibong ruta ka. Tip: kung makapalang fog, magbukas ng ilaw at magmenor. Safety first ha. Number 2, Cannon Road, Benguet. Ito ang 41 kilometers na ruta na nagdudugtong sa Rosario, La Union at Baguio City. Sabi ng dangerousroads.org, kailangan ng extra caution sa pagdadrive dito dahil sa sobrang tarik na hairpin turns at blind curves at kulang na guardrails din. Ang road na ito ay prone sa landslides lalo na tuwing tag-ulan. Nagsimula na ang construction ng Cannon Road noong 1903 at binuksan noong 1905. Maganda man ang tanawin, may taong nabibiktima rito taon-taon dahil sa pagguho ng lupa at pagkukulang sa pag-iingat. Kaya kung sasakay ka ng bus o private car papuntang Baguio o mag-shortcut ka sa Cannon Road, alamin muna kung may advisories ha. Huwag magmamadali. Number 3, Trans Central Highway, Cebu. Pumunta naman tayo sa Visayas. Ang Trans Central Highway sa Cebu ay daan mula Cebu City patungong Balamban. Ayon sa mga sources, delikado ito dahil maraming jagged rocks sa matatarik na bundok at may mga mahahabang pababa at paakyat na bahagi. Noong 2019, isang van na puno ng turista ang nadisgrasya. Maswerteng walang namatay pero maraming nasugatan. Ang highway na ito ay paborito rin ng mga riders at thrill seekers dahil sa ganda ng view. Pero huwag kalimutang magmenor at magbukas ng headlight. Kung bago ka pa lang sa daang ito, mas mainam na mag-drive sa umaga at huwag sumabay sa malakas na ulan dahil super dulas ng kalsada at maaaring magkaroon ng landslide. At number 4, C5 Road mula Taguig hanggang Quezon City ay kilala sa dami ng aksidente. Umaabot sa 8,252 road accidents ang nangyari sa C5 noong 2018, kung saan 27 katao ang nasawi. Bukod sa mabibilis na sasakyan, may mga nagtatapon pa raw ng bato sa kalsada at may mga caltrops o road spikes pa. Pinapayuhan ng mga motorista na huwag mag-overspeed, panatilihing naka-seatbelt at i-report sa otoridad ang mga nasisirang ilaw at ibang hazards.
Kung nagmamaneho ka sa gabi, lalo na sa loob ng C5, siguraduhing alerto at i-avoid ang mga lasing na driver. Tandaan, safety is everyone's responsibility. Number 5, Sampaloc Road, Tanay. May kakaibang tampokandang ito, ang tinatawag na magnetic hill dahil sa optical illusion ng paligid. May bahagi na tila umakyat ang sasakyan kahit nasa neutral. Pero huwag magpalinlang. Ang tunay na panganib dito ay ang matalim na kurbada at blind spots. Noong 2017, isang bus na may mga estudyante ang nadisgrasya dito. 14 ay namatay at napatunayang may problema ang preno. Dahil maraming driver ang curious sa Magnetic Hill, nagiging tourist spots ito. Pero kailangan mag-ingat ha. Dahan-dahan lang sa mga kurbada. Huwag mag-overtake ng walang clear view at laging i-check ang brake bago bumiyahe. Kung motor ka rito, siguraduhin mong may protective gear ka. Number 6, Old Zigzag Road, Bitukang Manok, sa Quezon. Tinawag itong Bitukang Manok dahil sa itsura ng kalsada, puno ng liko at hairpin turns. Ayon sa ating source, binuo ito sa panahon ni dating Pangulong Ferdinand Marcos noong 1969 at bahagi ito ng Quezon National Park. Paano ito naging delikado? Una, makitid ang daan at kailangang maghintay ang mga sasakyan na magpalitan sa daan. Pangalawa, kapag umuulan, ay nako, naranasan to ni Mr. D. Madulas at puno ng fog doon. At may mga kwento pa na sinasabing haunted daw ang lugar dahil maraming aksidente noong araw. Kung hindi kayang magmaneho sa matatarik na kurbada, may bagong diversion road. Mas ligtas ngunit mas mahaba. Kaya piliing maging ligtas kesa mag-shortcut. Number 7, Mangima Road, Saire Highway, Bukidnon. Ito ay binabalik-balikan ng mga truck at bus. Meron itong matutulis at sunod-sunod na kurbada at matarik na akyatan at babaan. Tinagdagan pa ng regular na fog at landslide ang panganib. Dahil konektado ito sa Cagayan de Oro at Bukidnon, hindi maiwasan ang pagdaan dito ng malalaking sasakyan. Kung mamamasyal ka sa Dahilayan o Bukidnon, tsaking maayos ang preno at huwag magmadali. Ang payong ingat, i-check ang panahon kapag umuulan o may bagyo. Mas mainam na, huwag muna pumunta doon. Number 8, Iligan City to Marawi Road. Meron ding delikadong kalsada dahil sa kombinasyon ng geography at seguridad. Ang daan mula Iligan City patungong Marawi sa Lanao del Norte ay ayon sa ating sources, nagkaroon na ito ng ilang ambush at insidente ng barilan. May bahagi ring tinatawag na overton. Ito'y pababang daan na may matarik na bangin at kulang ang ilaw. Dito nagsama-sama ang tricycle, jeep at truck kaya mas nagiging magulo. Kung kailangan mong dumaan mula sa ruta dito, makipag-coordinate ka muna sa lokal na barangay o sa pulis. Iwasang mag-travel na mag-isa o sa gabi. Minsan, mas mainam ang dumaan sa alternative routes kahit mas mahaba ang biyahe. At number 9, Commonwealth Avenue, Killer Highway. Ang Commonwealth Avenue sa Quezon City ay tinawag na Killer Highway. Bakit? Itong pinakamalapad na kalsada sa bansa. 6 hanggang 18 lanes at 12 kilometers ang haba. Ayon sa mga balita, maraming namamatay dito dahil sa heavy traffic, kawalan ng street lights, maling pagparada ng mga jeep at bus, at mahinang reinforcement ng traffic regulations. May estimate na 3 hanggang 5 aksidente ang nangyayari kada araw. Kung naglalakad ka o nagbibisikleta sa Commonwealth, maging alerto sa mga bus at truck na nagsaswerving. Sa mga drivers, sumunod sa speed limit na 60 kilometers per hour. Mas safe kung gumagamit ng designated bus at bike lanes at iwasang tumawid sa maling lugar. At number 10, Shaw Boulevard,
isa pa sa Metro Manila na madalas may balita. Dito sa Shaw, ito ay 5.2 kilometers na road na connecting Pasig at Mandaluyong at dinadaanan ng maraming jeeps, bus at private cars. Sa mga nagmamaneho rito, pansin nyo ba kung gaano ka-stressful? Maraming intersections, maraming tumatawid, oh my God, at maraming nagmamadali. Noong 2019, nagkaroon ng 5-vehicle pile-up kung saan isang tao ang namatay at marami ang nasaktan. Kaya kung dadaran ka rito, mag-ingat sa mga sasakyang biglang liliko o titigil. Panatilihin ang distansya sa harap at huwag makipagsabayan sa mga nag-o-overtake kahit gaano pa kabagal ang traffic. And at number 11, EDSA or Epifanio de los Santos Avenue. Kilala ito hindi lang sa traffic kundi sa dami ng aksidente. Noong 2017, naitala ng MMDA ang 12,635 road crashes sa EDSA. Noong 2018, may 21 namatay at karamihan self-inflicted dahil sa overspeeding sa zigzags. Bakit nga ba delikado? Una, sobrang sikip at dami ng lane switching. Pangalawa, may mga bus na humihinto kahit saan para lang magsakay ng pasahero. Pangatlo, may mga kababayan nating nagja-jaywalk kaya paalala, kung hindi ka pa sanay sa EDSA, huwag agad mag-drive. Subukan muna mag-commute para makita ang daloy ng traffic at kung magdadrive ka naman manatili sa tamang lane at sundin ang speed limit. At number 12, Sumulong Highway, Killer Highway ng Antipolo. Ang 12.7 kilometers na kalsadang ito ay dinadaan ng mga taga Marikina at Antipolo. Ang media mismo ay kumikilala sa Sumulong bilang Killer Highway dahil sa dami ng aksidente, lalo na sa pagitan ng Sitio Maligaya at Mambugan Barangay Hall. Sa dami ng kurbada at pababa, marami ang natutuksong mag-overspeed. Kaya payo ko lang sa inyo, huwag magmadali. Mas lalo ka mapapatagal kung mabangga ka. Mag-seatbelt at mag-helmet at sundin ang mga signage. And at number 13, Marikina Infanta Highway, Marcos Marilake Highway. Ito'y kilala rin bilang Marcos Highway o Marilac Highway. Mahigit 117 kilometers ito mula Quezon City hanggang Infanta, Quezon. May bahagi rito na tinatawag na Devil's Curve sa Palo Alto, Tanay, kung saan maraming motorcycle drivers ang nagsasagawa ng stunts. Madalas na uuwi ito sa malalaking aksidente. Ayon sa PNP Highway Patrol Group, umabot sa 158 na aksidente ang naitala sa highway noong 2024, kung saan 110 dito ay sa Palo Alto. Noong 2025, may namatay ng tumaob ang isang bus sa Infanta. Kahit ipagbabawal ang malalaking sasakyan sa highway, napunta pa rin kasi. Kung bibisita ka sa mga falls o resort sa Sierra Madre, siguraduhin wala kang sabit at sundin ang speed limit. Iwasan ang exhibition. Marami nang naaksidente ng pagsusuperman o paglin sa mga kurbada. Tandaan, may pamilya tayong naghihintay sa ating bahay. So yan D-Fam, yan ang napakaraming delikadong kalsada sa Pilipinas. Mula sa matarik at mabuhangin na bundok hanggang sa siksikang avenue sa Metro Manila. Kaya ang tanong, anong magagawa natin? Tingin nyo, comment nyo naman ang answer ninyo. At syempre, huwag kalimutan mag-like, mag-share, mag-comment at mag-subscribe na kay Mr. D. Kasi masayang matuto. Sheesh. The end. Huwag kalimutang i-click ang subscribe button at bell icon ni Mr. D para masaya every day. See you, D-Fam!